Bukod pa rito sa kabila ng pagiging left hand ni Hyunsu, ang ulat ng pagsusuri, nagmumungkahi ng isang malakas na posibilidad na ang pumatay ay kanang kamay. Sa halip na makisali sa counter-questioning, sinubukan ni Tae na ipahiwatig ang batang A ay sangkot sa kaso dahil sa dating relasyon ni Jung-hoon. Bilang tugon, iginiit ni Yang na hiniwalayan niya ang kanyang asawa dahil hindi na niya ito matitiis. Binibigyang diin yon. Ang kanyang pakikilahok ay hinihimok ng kanyang paniniwala at kawalang kasalanan ni Hyunsus. Pinagtatalunan pa niya yon. Karapatan ng hurado na tumanggap ng independenta. Pagsusuri ng ebidensya mula sa ibang eksperto. Bumalik sa selda. Kinukulit ni Hanso ang braso niya na parang kay GTA. Tanong niya, GTA kung bakit naniniwala siyang hindi siya ang pumatay. Nagtatanong kung siya ba talaga. GTA tugon na hindi mahalaga sa kanya kung siya si Hanso ang pumatay o hindi. What matters is kung ano siya sa kulungan mamaya. Hinarap ni Dusik si Henzo at kinuha ang kanyang leader ng gang. Bulwagan sa likod. Backhand ay may posibilidad na parusahan si Henzo dahil sa sobrang sakit. Napapaligiran ng mga gangster. Napagtanto ni Henzo na hindi niya matatalo silang lahat. At nagpas siyang sumuko, bago siya mapahamak ng backhoe. Nakikialam ang sakit, and slaps back cold hard para sa pagtanggi na tanggapin ang pagkatalo. Sa isang patas na tunggalian laban sa Hyunsu. Warning backhoe na layuan si Hyunsu. Dusik umalis sa boiler room sa kabila nito. Pinayuhan niya si Hyunsu na manatiling maingat. Alam kong hindi basta-basta aatras si backhoe. Sa paglilitis ng hurado, Jong-han summons Cook ay stepfather Gangpil. Bilang saksi nito, ay ipinahayag. Naghain ng insurance claim ang Gangpil. Kagad pagkatapos magluto ay kamatayan. At nakatanggap ng sweldo mula sa 700,000 isa. Itinuturing ni Jong-han na ito ay isang potensyal na motibo sa pagpatay. And demands Gangpil magbigay ng alibay para sa gabing iyon. Sinasabi ng Gangpil na nasa isang hotel siya kasama ang kanyang kasintahan. At CCTV. Pinatutunayan ng footage ang alabay. Nagpapatunay na nagsasabi siya ng totoo. Pagkatapos ay tinawag ni Johan Han si Son Han sa kinatatayuan. At tinanong siya tungkol sa kanyang mga aktibidad malapit sa Gok. Ay bahay sa gabi ng pagpatay. Sa simula, sinabi ni Son Han na nagpapahinga lang siya sa kanyang sasakyan. Ngunit kapitbahayan CC. Makikita sa footage sa TV na nakatago siya sa paligid ng Goko. Ay bahay ng maraming beses sa isang linggo. Sa wakas ang pagiging anak ay umamin sa katotohanan. May crush siya sa pagluluto. Ay kaibigang Yojong at inistalk siya. Nagreklamo pa siya sa mga pulis. At siya ay naaresto dahil sa medyas. Kinukumpirma ni Yojong na si Son Han talaga. Nagsasabi ng totoo. Sa bawat sospek ay isa-isang nililinis. Naiwang hindi sigurado si Jung Han sa susunod na gagawin. Sa susunod na araw, tinawag niya ang punong parke sa witness stand-in. Mga tanong. Bakit hindi isinumite ang Hyunsus nebulizer bilang ebidensya? At kung bakit ito ibinalik sa kanya? Saka, itinuro ni John Han yon. May 4 na karagdagang sospek sa kaso. Wala ni isa sa kanila ang na-interview. Sa kabila ng pagkakaroon ng motibo para saktan si Gokwa, maaaring ninanais ng stepfather ang kanyang mana. Mga kaibigan. Hindi nakapanayam ni Chief Park ang alinman sa mga sospek na ito. Punong parke. Nagtatanggol sa mga aksyon sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga reaksyon. Batay sa ebidensya, na itinuro si Yanso bilang mamamatay tao. Tungkol sa nebulizer, ipinaliwanag ni Chief Park na bumalik siya sa Hyunsu. Dahil kailangan niya ito noon. Sinadya ni Joan Han ang punong parke, na may hawak na ebidensya mula sa pinangyarihan. Pinagtatalunan niya ang inalis ni Chief Park ang nebulizer para maiwasang magmukhang inosente si Hyunsu. Binata na may hika sa harap ng mga judges. Ikaw ay, sa pamamagitan ng pagpapanatili ng imahe niya bilang isang marahas na mamamatay tao. Pinanapan ni Jong-han ang punong parke sa pagtutok. Solian Hanso bilang sospek, at pagpapabeya sa pakikipanayam sa iba pang potensyal na sospek. Nagmumungkahi ng bias at pag-target sa investigasyon. Upang tapusin ang pagdinig, binihisa ni Taehi ang hurado. At kinikilala ang mga kapintasan at ang sistema ng hustisya. Gayunpaman, binigyang diin niya na nananatiling sospek si Hyunsu. With incriminating evidence, natagpuan ang kanyang mga fingerprint sa pinangyarihan ng krimen.
Sinubukan niyang sirain ang ebidensya. At napuno siya ng dugo ng mga biktima. Bumalik sa kulungan. She-take gift siya sa smartphone. Nagpapahayag ng tulong para sa kanyang malapit na paglaya. Samantala si Jung-han ay naghahanda para sa kanya. Huling talumpati para sa paparating na paglilitis ng hurado. Ang matinding stress ay nagpapalala sa kondisyon ng balat. Nangunguna ng hindi nakikitang namumula at namumula ang mukha. Sa susunod na araw, si Jung-han ay nagbigay ng kanyang huling talumpati at pagkatapos, kinokolekta ang hatol ng hurado. Para sa mga miyembro ng hurado mahanap siyan kaya nagkasala. Habang 5 ang naniniwalang inosente siya sa kabila ng poste. Hindi ito ang huling desisyon. Ang hukom sa huli ay nagpasya. Isinasaalang-alang ang mga boto ng hurado. Sa wakas, the judge announces na si Hansu talaga. Nagkasala ng pagpatay. Cook 1 sentences sa habang buhay na pagkakakulong. Puno ng luha ang mga mata ni Jung-han. At umiiyak ng malakas ang mga magulang ni Hansu. Nang marinig yon, ang kanilang anak ay gugugol sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan. Bumalik yan sa kulungan. At inutusan ng kanyang mga magulang na huwag na siyang bisitahin. Habang siya ay nagdurusa sa likod ng mga bar. Prosecutor Tai nakatanggap siya ng promosyon. Habang pinuno, pinarangalan si Park ng medalya para sa kanyang dedikadong serbisyo. Bago magretiro, bilang isang respetadong detective, napakalaki ng buntot niya. Ang mausisa na sistema ng hudisyal ay pinapaboran lamang ang mayayaman. Naniniwala, ang hustisya ay hindi maabot ng mga walang pera, kapangyarihan o koneksyon. Kinabukasan habang si GTA at Hyun-sure sa bakuran, gumawa ng 6 na snake sa likod. GTA at nilaslas ang kanyang lalamunan. GTA kaya dumating sa matinding pagkawala ng dugo sa lugar. Mabilis na nahuli ng gwardya ang pagkahumaling. Magkasakit ka at bugbugin mo siya. GTA ang tanging positibong impluensya sa buhay ng Hyunsus. Siya ay isang kaibigan na naniniwala sa kanya at taod sa kanya. Kung paano mabuhay. With cheat ng baril. Hyunsus existence pakiramdam na walang kahulugan muli. Sa kabilang banda, tumangging sumuko si Jung-han sa kaso. Naalala niyang may napansin siyang kamera sa kotse ni Sun-han. Sa panahon ng kanyang pagsisiyasat, alam na si Sun-han ay nag-stock ng libro. Matagal nang naging kaibigan. Mga Jung-han. Hinala yan. Maaaring nakuhanan ng kamera ang isang bagay na mahalaga. Hinarap niya si Sun-han at hiningi ang mga litrato. But Sun-han informs him na nakikita ng pulis ang lahat ng mga larawan. Sa panahon ng kanyang pag-aresto, si Jung-han at naglilista ng tulong ng isang opisyal para makuha ang mga litrato sa kamera ni Sun-han. Habang sinusuri sila, gumawa siya ng hindi inaasahang pagtuklas. Footage ng Kukay Rehabilitation Center Dr. Chan Yol. Umalis sa bahay niya, nang suriin ang mga talaan ng tawag ng mga biktima. Napansin ni Jung-han ang numero ni Chang Yels. Lumilitaw ng maraming beses. Armado ng severance. Lumapit siya sa retiradong punong parke. At inihayag ang doktor na si Chang Yel. Nagkaroon ng relasyon kay Kukwa. Gayunpaman nang malaman niya ang tungkol sa kanyang kasal. Tinapos niya ang relasyon, which Chang Yel hindi kinuha ng maayos. Una nang sinabi ni Chief Park. Wala siyang magagawa ngayon. Pero pinaparamdam sa kanya ni Jung-han. How we all wanna keep our loved ones. Masaya at ligtas. Para masaktan ng iba. Impluwensya ng kanyang mga salita. Tinatalakay ng punong parke ang bagay na ito sa tae. Pagkatapos ng ilang deliberasyon, kumilos sila makalipas ang ilang araw. Binisita ni Jung-han si Hyunsu sa kulungan. At naghahatid ng balita. Nahuli na ang tunay na pumatay. Sa kanyang pag-amin sa pagluluto ay pagpatay. Sa kabila ng walang humpay na pagsisikap ni Jung-han. Prosecutor Tai. Ang sabi niya, isang press conference, na ito ay ang pag-uusig. Na walang sawang hinabol ang tunay na salarin. After Hyunsu tuloy na pinanatili ang kanyang pagiging inosente. Una nilang sinira ang buhay ng isang inosenteng tao. At nang sa wakas ay lumitaw ang katotohanan. Kinuha nila ang kredito para sa paglutas ng kaso. Sa wakas ay napatunayang inosente si Hyunsu. At nakalabas na sa kulungan. Pero hindi na siya ang dating lalaki. Ang walang humpay na pagdurusa sa bilangguan ay dumurog sa kanyang espiritu. Morph ang isang inosenteng batang lalaki sa isang hardened fighter. Magpakailanman. Pinagmumultuhan ng mga peklat ng isang labanan na hindi niya pinili. Hinubere ng kanyang kainosentehan.
Naging testamento ang kanyang buhay sa kalupitan na kanyang tiniis. Muling hinuhubog ang kanyang kaluluwa sa isang huwad ng sakit at kaligtasan.